Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay muling nagbabalik at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po'y nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po'y mag-umpisa na. At komentuhan po natin, ito pong naghahamon, hinahamon po ng debate ang ating Vice President Sara Duterte. Kung sino po yon, pakinggan po natin, panoorin natin ang balita sa naghahamon po ng debate, mga kababayan. Confrontation yarn, hinamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa isang debate. Binatikos din ito si VP Sara at kinumpara pa sa nagdaang bise. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Up for a debate si Palace Press Officer Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara, mukhang ang hindi lalaban dito kay kay Lovely. Sa akin pa kaya. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Walang problema. Ba? Usap kami. Anong plano mo sa pagiging presidente mo? At tatanungin ko siya, bakit ka laging fake news? Ganon. Binitawan ito ni Yuse Castro sa gitna ng pahayag ng political commentator na si Lovely Granada na ayaw niya makipagdebate sa Duterte supporters dahil ang bise lang ang gusto niyang harapin. Pero kung kay Granada daw ay hindi sisipot ang bise, paano pa raw kaya kung siya ang makakatalo nito? Sa panayam ni Granada sa The Spokes ng Billionaire News Channel, nanindigan ito na hindi niya kailangan ng posisyon para debatihin ang bise dahil isa siyang Pilipinong pinagsisilbihan ni Vice President Sara Duterte. But are you ready? Let's say someone challenges to a debate. Are you willing to debate with a DDS? No, I'm only willing to debate with VP Sara Duterte. Wow. Bahagyang sumang-ayon din si Castro sa isang comment na tila talo raw sila ni Granada kung murahan, patayan at nakawan umano ang labanan. Suko ako doon. Pagkamurahan. Pag murahan na. Mukhang wala ring laban si Lovely sa murahan. At wala rin tayong panalo kapag paramihan ng assassin dahil wala tayo, zero tayo doon. Sinusugan din ni Castro ang pahayag ng Malacanang sa hindi pagtulong ng bise sa gobyerno sa kabila ng lahat ng umano'y nalalaman nito mula sa pagpapababa ng presyo ng bigas hanggang sa preparasyon sa epekto ng gyera sa Iran. Makasarili kung tawagin ni Castro ang vice-presidente at naikumpara pa kay Naga City Mayor and former Vice President Leni Robredo. Kung bakit sasabi ko selfish, unang-una, sabi niya marami siyang alam, di ba? Kahit galit ka sa Pangulo, magtrabaho ka pa rin. Kahit kaaway mo ang Pangulo, bakit si VP Leni at that time? Kahit inaaway siya ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho siya. Meron siya ibang programa. Diba? Kahit ang liit ang budget niya, wala pa siyang confidential funds noon. Hindi raw papansinin ng kampo ng bise ang pahayag ni Castro. Bukod sa bise, hinamon din ng Palace Press Officer si Navotas City Representative Toby Tiangco kaugnay ng umano'y katakatakang pahayag nito na papanagutin ng bise ang mga kurakot kapag nanuklok ito sa pwesto. So hanggang walang ginagawa si Vice Presidente doon sa ghost projects ng kanyang ama, hindi tayo maniniwala kay Congressman Toby Tiangco. Siya ay isang mapanlinlang. Patunayan niya yan. Toby Tiangco, patunayan mo yan. Hindi raw kasi kailangan maging presidente para maghain ng kaso. Kaya hanggat walang napapanagot sa ghost project sa ilalim ng Duterte administration doon, mapanlinlang umano si Congressman Tiangco. Sagot naman ni Tiangco sa BNC, tila kalaban ang turing ni Castro sa mga taong iba ang opinyon. At kaya nga raw inihain niya ang resolusyong humihiling ng expedited impeachment resolution ay para matumbok na ang investigasyon laban sa bise. Ang krisis ng sumisirit na petrolyo raw ang importante kay Tiangco at hindi ang usaping politika. Pero paninindigan nito, hindi siya DDS. Yan po mga tambay, ang mga naghahamon po. Lalo-lalo na po, ito pong tagapagsinungaling at tinatawag po na basura, garbage in, garbage out ng Vice President. Paano ka papatulan? Sige nga. Panay ang paninira nyo sa Vice President. Ikinumpara nyo pa kay Leni. Bakit wala bang programa ang Vice President? Wala bang programa? Napakarami nga niya satellite offices. Luzon, Visaya, Mindanao, meron siyang offices. Office of the Vice President Satellite Offices.
At tumutulong po yan, lalong-lalo sa mga sakuna. At yung kanyang programa ng libreng sakay, Luzon, Visaya, Mindanao. Hindi po ba programa yon? Yung magnegosyo kaday. Hindi po ba programa yon? Yung mga nagbibigay nga po ng suporta sa mga namamatayan nating mga kababayan, nahirap sa pagpapalibing, meron din programa ang Vice President yan eh. Hindi po ba? Yung pagtatanim po sa buong Pilipinas, lalo-lalo po sa ating mga kabundukan nakakalbo. Programa po ng Vice President yan eh. Hindi po ba? At lalong-lalo na pag sakuna, lagi mo makikita nangungunang Office of the Vice President sa pagtugon at pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi ba programa yan? At yung sinasabi raw po na confidential fund, yung confidential intel fund. Wala na naman confidential intel fund ng Vice President eh. Dahil nga nilalagyan nila ng issue kulay eh. Hindi na po siya kumuha ng intelligent and confidential fund. Ilang taon na. Hindi po ba? 2023, 2024, 2025, pati 2026. Wala na po siya confidential fund. At yung sinasabi po na wala daw pong confidential si Lenny, katarantaduhan po yon. Meron din pong confidential intel fund si Lenny Robredo. Kalukuhan po yon. Hindi po ba? At ano po ba ang programa ni Lenny? Ikumpara mo sa programa ng Vice President. Yung Vice President may satellite offices, Luzon, Visaya, Mindanao. Mahigit 10, mahigit 11 kung tutuusin, baka higit pa ang kanyang mga offices o kanyang satellite offices. Hindi po ba? At yung sinasabi po ng Vice President daw po, ang nagpapakalat ng fake news. Katarantaduhan yon. At yung sinasabing mahinang, sila nga sinasabi nila mahina raw presidente, mahina raw Vice President. Si Vice President. Pero, kinukuhanan nila ng ideas. Bakit daw hindi tumutulong sa gobyerno? Bakit ayaw daw sabihin kung paano mapapababa ang bilihin sa ating bansa? Di ba mahina? Nahihinaan kayo? Sinisiraan nyo nga eh. Mahinang Vice President. Pero kinukuhanan nyo ng ideas. At isa pa, kayong dalawa ni Lovely, hindi kayo papatulan ng Vice President dahil ang tingin sa inyo ng Vice President, basura. Kaya nga tinatawag na garbage in, garbage out. Hindi po ba? Saka, saan ka nakakita? Puro kayo aso. Aso kayo ng administrasyon eh. Di umano aso. Tapos ang gusto nyo debatihin, ang Vice President, kung yung amo nyo nga, hindi nakikipagdebate yung amo nyo. Sige nga. Debatihin nyo muna ang amo nyo. Bakit bagsak ang ekonomiya? Bakit bagsak ang ekonomiya? Bakit ang Pilipinas ay grabe ang korupsyon? Bakit hindi nyo debatihin yung tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate? Bakit ayaw nyo debatihin? Bakit lugmok sa kahirapan ng Pilipinas? Napakataas lahat. Pati krimen, korupsyon, polboron, at bakit lumalakas na naman ang makakaliwang grupo? Bakit hindi nyo debatihin? Bakit hindi niya maipababa ang bilihin? Debatihin nyo. Hindi po ba? Ang Vice President, paano mo didebatihin ang isang Vice President na napakataas ng approval at trust rating? Hindi ba dapat ang dinidebate yung negative? Negative na po ang trust rating. Hindi po ba negative? At sad-sad po ang approval at trust rating sa taong bayan. Hindi po ba? Survey na nga nila bagsak pa sila. Tapos didebatihin mo yung pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Hindi ba dapat ang debatihin mo yung bagsak at walang tiwala ang mga Pilipino? Kaya nga bagsak ang approval at trust rating Di po ba negative? Tapos didebatihin mo yung matinong politiko. Ang debatihin mo yung bulok, yung hindi pinagkakatiwala ng mga Pilipino. Yun ang debatihin mo. Palibasa, puro kayo bulok. Hindi po ba? At gamit na gamit po ang maleta. Yan po ang pinakamaganda dyan, mga kababayan. Yung maleta, gamit na gamit. Palibasa po, maraming maletang kumalat. Naubos nga po maleta sa Pilipinas Naubos ang maleta. Hindi kaya ididebatihin mo isang Vice President na walang maletang dumarating?
ibang klase kayo. Palibasa, mga takot na kayo dahil maiksi na po ang panahon at ang panahon nyo ay unti-unti ng mga kababayan, nakikita po nila unti-unti na kung saan po sila pupulutin. Yun po ang real talk. Nakikita po nila unti-unti na kung saan sila pupulutin. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung grupo na yan. Grupo po ng mga hayop, di umano. Mga salot, di umano, yung grupo na yan. At puro mukhang maleta, mukhang pera, di umano. Ang mga hayop na yan. Kaya gagaling po magsalita, pero ang kanilang administrasyon, ang kanilang gobyerno ay bulok na bulok. Hindi po ba? Bulok na bulok ang gobyerno nila. Tapos, palibasa kasi mga kababayan, kaya po mabango-mabango yan sa social media at sa mainstream media. Ayon na rin kasi sa mga Marines, sagana-sagana sa pondo. Sagana-sagana sa pondo ang mainstream media, lalong-lalo po yung nakikita raw po natin na kung makabanat sa mga Duterte, di po ba? Sa mainstream media at ganun din daw po sa social media dahil meron pang inuupahan na isang building 3 palapag daw dyan sa Makati para sa mga trolls, mga kababayan, para po pabagsakin ang mga Duterte. Siraan na siraan. Katulad na po, magkano kaya binabayad dun sa tagapagsinungaling na wala pong ginawa araw-araw, pati po sa vlog niya. Pagdating sa vlog niya, puro paninira sa Vice President na napakataas po na approval at trust rating. Samantalang yung amo niya, negative. Ang sinisiraan, yung mataas ang approval at trust rating. At naghahamon pa. Napakalakas ng loob. Naghahamon pa ng debate. Debatehin mo muna si Topacio. Kaya Atty. Topacio nga lang baka hindi ka na umobra. Nandiyan pa si Atty. Trixie Cruz Angeles. Nandiyan pa si Prof. Malu Tikia. Baka hindi ka na nga ubra. Nandiyan pa si Atty. Guanzon. Bakit kay Vice President ka agad pupunta? Nandiyan pa yung hindi mo nga makaya. Hindi po ba? Nandiyan pa sila Sal Panelo. O nandiyan pa si Harry Roque. Hindi po ba mga kababayan? Dyan lang po, mahihirapan na siya sa mga yan Bakit pupunta ka ba kay Vice President? Hindi po ba? Bakit naman papatulan, hindi pumapatol sa aso? Ang Vice President ay hindi po pinapatulan ng mga aso. Ang mga aso po, mga kababayan, ikinukulong po yan. Hindi pinapatulan niya, kinukulong. Ang mga aso, lalong-lalo kung tahol ng tahol, kahol na kahol, kinukulong po ang mga aso. Hindi po pinapatulan yan. Hindi po ba mga kababayan? Yan po ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Napakarami pong aso. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Napatawa po tayo nito pong dalawang ito na hindi mo malaman kung ito po'y nasa grupo ng kaliwa o nasa grupo ng mga salot. Ito pong dalawa na ito na naghahamon pa ng debate sa Vice President. Hindi na po nahiya sa mga balat nila. Mga kababayan, ginagamit lang nila sa politika ang Vice President. Gamit nila sa politika dahil nag-aambisyon yata tumakbo na senador yang aso na yan na tinatawag na basura ng Vice President. Maraming salamat po mga tambay sa naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, si Eric Hershaw, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at Kingston ng Hong Kong, at Gay at Shena, si Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Maraming salamat po mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung panalangin po natin sa ating pong mga buong sambayanan, at sa pamilya Duterte, ang ating pong Vice President,
at ang dating Pangulo. At ang ating po mga soldiers at ex-marine na maingatan po tayo sa kapahamakan lahat. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal. God bless po sa inyong lahat. At ingat-ingat po tayong lahat at tiis-tiis po. Tiis-tiis po muna tayo. Bye-bye!